Magandang araw mga kaperlas dito po sa ating bansang ngayon ay maraming kwento. At ito, pasisimulan po natin ang pagbati natin sa ating mga nag-file ng candidacy. Good luck. At doon po sa mga na-disqualify, yung hindi po nabigyan ng approval ng COMELEC ng mga kandidato, wag po kayo magtatampo. Sapagkat kung hindi naman talaga kayo karapat dapat tumakbo, sumuporta na lang po kayo sa mga kandidatong gusto nyong mamuno sa ating bansa. Okay, at ito ay pinag-uusapan natin dahil tapos na po ang filing ng candidacy. Yung mga nag-file ng candidacy, meron diyang katawa-tawa, meron diyang kahanga-hanga, meron diyang nakapagtataka, at meron din namang mga kandidato na talagang ikaw'y mamamangha kung bakit kumandidato pa ito mga ito, di ba? At hindi naman alangan dahil ito ay naaayon sa ating konstitusyon, sino man na marunong bumasa at sumulat, ano man na maging itsura mo, talagang pwede kang kumandidato, di ba? Okay, ang pag-usapan natin ng eleksyon, ano po bang maaaring mangyari pagkatapos itong eleksyon? Natural, marami pong pikon maraming pikon ng mga kandidato na kapag hindi nanalo, alam nyo naman, sasabihin dinaya. Sino ang punto ngayon dito? COMELEC. Kaya itong ating commissioner ng COMELEC, pinapaalalahanan natin, ipaliwanag ng mabuti kung ano ang proseso, ano ang mga instrumentong gagamitin, ano ang maaaring maging problema. Wag po yung magandang resulta kagad ang sasabihin nyo, kundi ipaalam nyo rin sa tao kung ano ang maaaring mangyari. Halimbawa magkaroon ng brownouts, alam nyo naman usong-usong brownouts Ang election po ay May 12 pa sa 2025 at marami pa pong pagdadaan ng mga usapin, pagsubok at mga timplada ng gagawin po sa darating na eleksyon. At hindi malayo mga kababayan natin na itong eleksyon na ito ay magiging madugo. Hindi ho yung patayan. Magiging magastos. Alam niyo na mga linggo ngayon, mga termino po na ginagamit ng ating mga kababayan, mga kachokaran, dabarkads. Ito pong eleksyon na ito, ang pagdadaanan nito, napakarami pong balakid napakaraming gastusin. Katulad ngayon, ito pong darating na simana sa tawag dito, Todos los Santos. Yung Todos los Santos. Abay, Todos los Gastos yan, sigurado. Todos los Santos Meron diyang mga nasa sa Maynila, lalapit sa mga kandidato yan. Baka naman meron kayong libreng bus dyan. Pwedeng maghatid sa aming mga taga Ilocos, pwedeng maghatid sa aming taga Batangas. Kami po isang komunidad dito na magkakababayan. Ay yung hindi naman mabibigyan ng bus, manghihingi ng mga pambaon niya, pamasahe, lalo na yung mga nasa sa depressed areas natin, hindi ba? Kaya todos los gastos po yan At dyan makikita mo, nakakalamang siyempre yung may pera. Ang tanong, itong mga may pera bang ito may panalo? Paano kung matalo? Mapipikon po yan, hindi ba? At hindi malayong pagkatapos ng eleksyon, magsimula po yung mga alingas-ngas. Yan, kahit sabihin mong itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matibay at popular sa tao, pagdating po ng eleksyon yan, yung mid-year election, dyan po nagsisimula ang mga alingas-ngas, dyan nagsisimula ang mga chismis. Lalo na ngayon, social media na po. Nung araw itong mga dyaryo, television, radyo, yan nagsisimula po yan ng alingas-ngas Yung pong imahinasyon nila na sa akala nila tama nakapagdudulot po yan ng hindi maganda sa tao o hindi ba? Yan, ganyan. Kaya ang pinag-uusapan natin ngayon yung pong pag-iingat. Sa mga kandidato, mag-ingat po kayo ng bibitawan yung salita. Huwag po kayong basta na lamang makapagsalita para maging atraksyon sa inyong mga tagapakinig. Marami diyang mga kandidato na hindi pa man nagsisimula ang eleksyon Ang pinag-uusapan na paano iiwasang madaya sila, hindi ba?
Yan. At yan, siyempre natatanim sa isip ng mga botante, ng mga supporters natin, na maaaring ang baka dayain tayo. Pero ang hindi nila alam, talaga mahina sila sa tao. Hindi ho ba? Ganun. Hindi naman lahat ng tao ah, madadala sa mga ganun. Pero yung kaguluhan po, hindi maiiwasan yan. Eleksyon yan eh. Maraming pikon. Maraming pikon. Mga kandidato pong sa palagay nila, yung ginastos nila may kapalit talagang boto. Samantalang ang dami ho ngayong mga uunggoy eh. Uungguyin ka lang yan, paaasahin. Sasabihin meron silang malaking grupo, meron silang malaking organisasyon. Pero sa totoo lamang, ang malaki lang dyan yung karatula. Di ba? Yan. Okay. Pikon, palaging talo yan. At ayaw magpatalo. Kahit na anong diskusyon ang sabihin nyo, kahit na anong resolution pa ang sabihin nyo, kahit na ano pang magandang gawin nitong gobyernong ito, ang parating patutunguhan yan, ginamitan ika ng pera ng gobyerno yan eh. Yan. Natural yan, talagang resources ng gobyerno yun. Yung mga kandidato nila, damay sa pakinabang, hindi ba? Okay. Yung dayang issue. Parati na lang yung dayang issue yan, maaaring mag-ugat yan sa pagkakaisa ng mga natalo. Kaya sinasabi natin, paalalay gamot, baka ito ay makalimot ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Naranasan nila yan. Naranasan nila yan. Sabihin na nating nanalo sila sa bilangan, pero ang tao po ay nagkaisa upang isiksik sa isipan na sila ay nadaya. Ganun. Natural yan eh. Natural. At lalo ngayon may social media. Kung nung araw itong mga mainstream media lamang inaasahan ilan lamang ang mga nasa sa mainstream media na mga tirador. Tirador sa gobyerno, tirador sa mga mayayaman. Ngayon po hindi Kahit po nagtitinda lang ng apad yan, nagtitinda ng kakanin, may hawak na cellphone na ngayon kahit nga po yung mga kasambahay natin. Meron na ring hawak na kanilang mga gadget. Nagko-comment din. Di ba? Ayan. Kaya sinasabi natin, iba po ang panahon ngayon. Yung mga kabayan group na yan, siyempre kandidato rin sila at sila po mga kababayan umaasa na sila ay mananalo. Pero sa dami po ng grupo ngayon na tumatakbo, hindi malayo na magkawatak-watak ang boto uli. So yung plurality votes, maghari na naman ang mananalo dyan. Siyempre, kung sino yung ang kampo, mas malaki ang partisyon, ang kaparte doon po sa bilang ng mga botante o ng mga boto ng mamamayan. Yan. May mga science po yan At alam yan ng mga marurunong sa politika. Alam po yan ng mga ang eksperyensya ay talagang pinanday na ng panahon. Marami dyan sa Liberal Party na pinanday ng panahon ng kanilang karanasan, ilang beses natatalo. Pero bakit nandiyan pa rin sila? Sapagkat nauunawaan nila yung panahon. Naunawaan lang uso-uso, eto ganito, popular si ganitong kandidato, at ang administrasyon nagagamit ang resources ng gobyerno. Maraming bumabakas na mga negosyante dyan. Siyempre, nakaupo nakaupo ang mga katsokaran nila. So, nagiging padrino sila ng mga negosyante upang mapasaayos o kaya magkaroon ng bintaha ang kanilang negosyo. Ganun. Kaya ito mga kababayan natin, paalalay gamot sa mga, baka nakakalimot, ilang dekada na rin na tayo nag-obserba dito sa politika. Botante po tayo at tayo po talaga may kinakampihan din naman ako sa totoo lang. Nakaranas din naman akong umanib sa isang grupo na talagang meron kaming dinadalang mga kandidato. At sa experience namin, kahit na anong lakas ng kandidato, hindi maaalis yan na sasabihin, dinaya. Hindi ba? Yan. Ang dayaan, yan po ay matagal nang namumutawi sa bibig ng mga talunan Kaya, asahan natin pagkatapos ng May 12 election,
marami po magpoprotesta. At yung mga magpoprotesta ngayon, mga pikon, baka mamaya ito'y magkaisa, hindi ba? Yun nga lamang maisog eh, di ba? Sinubukan nila na pag-isahin. Hindi pa po mapapag-isa yan sapagkat nandudun pa sa bagong termino itong ating administrasyon. Pangkaraniwan po yan at yan ay nakasanayan na kapag ikaw ay nakaupo, mabango ka muna. Pero pagkatapos ng midterm election, marami na po nag-aambisyon uli. Tandaan nyo, ang election po, tuwing 3 taon sa local at saka doon sa mga congressman. National election. Pero ang presidente, 6 na taong diretso. So yung hati po niyan, makikita nyo, sinasamantala po ito. Sinasamantala ito ng mga kapartido sapagkat yung unang 3 taon ng Pangulo, katapusan naman ng termino ng mga supporter niyang mga kandidato na kapaligid sa kanya. So kakandidato uli yan. At itong mga kakandidatong ito, hindi malayo na yung mga kakalaban nila. Malapit din naman. O may connection din doon sa Malacanang o doon sa kung sino man ay may connection sa administrasyon. Kaya nagkakapikunan po yan, di ba? At makikita mo yung magkaibigan, pagkatapos ng eleksyon, magkalaban na, yung magkapatid nga, nag-aaway, mag-ama nag-aaway, di ba? Ganyan sa politika Lason po ng lipunan na yan ngayon Yung eleksyon na yan, magastos, nagkakaroon po ng inflation, sumusobrang pera sa palibot ng ating bayan, yung pong scarcity ng pera, yung pagkalat ng pera, na wala namang produksyon, wala naman nagtatanim, may magtanim man, pakonti-konti. Bakit? Mismo yung magsasaka, sumama na po sa eleksyon Sumama sa pangangampanya, ayaw na magtanim. Bakit? Maraming kabig doon sa kanyang baryo, sa kanyang sityo, itong magtatanim. At yung kanyang mga tagapagtanim, isinasama na rin sa grupo ng pangangampanya, hindi nagtatanim. Yung pera po ng politiko gumagala. Kaya walang production, pero may pera ang tao. Kaya nagmamahal ang mabilihin. Bakit? Konti ang supply, ang dami ng pera. Ganun po yan Okay, balik tayo dito. Yung COMELEC, pinapaalalahanan po natin, maging hinog po sana ang impormasyon para sa mamamayan. Para nang sa ganun, kung meron mang mga taong pikon, maliwanagan ng bahagya na, teka muna, wala ka naman talagang panalo Sinubukan mo lang dahil popular ka doon sa sitio mo, pero sa kabuuan ng baryo, hindi ka naman sikat. Ganon din yon. Barangay po yan Sa siyudad, ganon din. Bakit? Palabigay ika yan bakit natalo? Hindi naman porke palabigay ang tao. Pagka palabigay ang tao, mananalo ka ba doon sa mga operator ng STL? Di ba? Yung barya niya, sako-sako, pagka binuo yan, nabubuo rin pera yan. Supporter din yan ng ibang kandidato. Bakit? Bakit ba sila nagkaroon ng STL? Baka sabihin nyo naman, PCSO, ganito, STL. Hindi, yung STL po maganda po ang layunin. Kaya lamang yan, binabarubal po ng mga operators. Di ba? May mga tinatawag silang backdoor operation yan. Wala na pong weteng ngayon hindi ba? Kaya nga nagkamatayan doon sa PCSO dahil nga dyan sa 3 letra yung STL, di ba? Kaya masama po ba yan? Nakakapagdulot ba ng kriminalidad? Doon nagsimula sa PCSO. Pero doon sa mga barangay, hindi. Pinagkakakitaan po yan ng mamamayan. Ang dami pong mga magweweting nung araw, kolektor ng weting, nakapagpaaral ng teacher, nakapagpaaral ng nurses, ngayon nasa sa Amerika, yung mga engineers, nakapagpaaral din po talaga. Wala naman pong pilitan yan, naglalaba ka, meron kang 50 centimos, pwede, di ba? Hindi natin ini-encourage po yan, pero yan, bukas na istorya sa ating pamayanan, hindi ba? Yan, mga kababayan natin, todos los gastos. Huwag naman kayong kalabit-pengi sa mga politiko. Baka naman maibenta niya pati maliit na lupa niya kahit na yung bahay niya maisanla pa sa bangko. Alam niyo naman yung politiko, napapasubo yan dahil sa sulsul ng mga kanyang supporter sa likod. Dahil ikaw may panalo ka. Hindi ka gagastos ng malaki sapagkat sikat ka naman, sapagkat ikaw susuportahan namin. Pero sa bandang huli, makikita mo, yung kalabit-pengi, yun din nagsulsul sa kanya. Maliwanag po yan. Maliwanag yan.
darating ang Pasko. Pagkatapos ng todos los gastos. Ha? Pasko naman. Ano po ang nakasanayan natin sa Pasko? Di ba yung kopas? Yan, balik na rin yung kopas. Parang kopa yan na ibig isahod ng isahod. Pang-inom, pera, yan. Kaya yung Pasko, yung kabanalan ng Pasko, nabababoy na nagkakabaru-barubal, ginagamit sa politika. Bakit? Abay, biruin mo ang daraan bago mag-eleksyon. Todos los gastos, Pasko, bagong taon, Valentine's Day. Humanda kayo ng mga kandidato. Kung wala kayong hawak na pera ngayon, wala naman bumabaka sa inyo, malamang mabenta nyo yung mga properties nyo. Malamang makapagsanla kayo ng bahay. Malamang makapangutang kayo sa mga kamag-anak nyo. Diba? Yan ang totoo niyan. Anyway, mga kababayan natin, kaya natin pinag-uusapan ito, para mapag-ingat natin ang ating kababayan, mapag-ingat natin sa kanilang pakikisalamuha sa politika. Sapagkat kahit ikaw hindi ka labit-penge, pagka may kasama kang kalabit-penge, mababahiran ka rin dyan. Sasabihin ng eleksyon talaga rito sa Pilipinas, kung wala kang pera, huwag kang makikialam. Ganyan po yan At doon sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, tama po yung sinasabi ni dating Presidente Digong. Pagka nagkamali ka rito, baka mapagaya ka sa dinanas ng iyong ama. Dinanas din po yan ERAP. Dinanas ni GMA. Dahil nauso na nga po yung pag-aaklas ng mamamayan nauso na po yung protesta sa karsada. Kaya, iwasan po natin yan. Ngayon, nakala nyo maliit na paksyon ito, maliit na grupo ng oposisyon. Pagka po yung mga natalong yan ay napikon, nagkaisa, nagkakwentuhan sa barberyahan, sa kapihan, ay makikita nyo. Yung pagkakaisa niyan lalaki. Kaya, linisin natin at doon naman sa mga nagpaplano nga ng ganyan na nag-iisip na gaganti kami pagka kami dinaya, mag-isip-isip kayo. Baka naman talaga wala kayong kapanapanalo hindi porke sikat ka, pinag-uusapan ka sa kanto-kanto, baka naman kaya ka pinag-uusapan nakakadilihensya lang, pero sa liderato mo sa pamumuno sa bayan malayo naman sa inaasahan nila. Ganun yan. Di ba? At yung Pasko, magastos din yan. Kahit ngayong Valentine's Day, magastos din yan. Mga barabarangay, makita mo yung mga covered court. Puro puso yan. Pusong mapagmahal at pusong mapanghingi. Puso ng mga nagsusulisit. Yan. Kapag hindi nakapagsulisit ng tama sa inaasahan nila, nadudurog ang puso niya mga yan. Yan po ang nangyayari. Totoo yan. Dinanas ko po yan sa pagsama ko sa mga politiko, dinanas natin yan na kahit tayo hindi kandidato, tayo po ang napapagdiskitahan. Akala may dala tayong perang padala ng ating tinutulungan. Pag nahingan ka at wala ka naiabot, ala yan ibinulsa. Di ba kawawa naman yung mga coordinators nila. Kaya yung coordinators nila, talaga namang abot-abot ang kalabit-penge doon sa kanilang tinutulungan. Siyempre, kailangan din nilang patunayan na malakas sila doon sa kanilang sityo, barangay. Yan po yan. Sa siyudad, walang masyadong, halimbawa sa commercial centers, wala dyan. Diyan pinag-uusapan issue, ano ang kakayanan nitong taon to para iboto natin, ano ang dapat gawin natin para naman maging maayos ang lakad ng eleksyon, tumulong tayo bilang mamamayan, ganito yan. May mga civic organizations dyan na tumutulong. Katulad po ng aming grupong Bakas Pilipinas. Yung Bakas Pilipinas, tandaan nyo po yan. Ipagtanong nyo, hindi po kami nanghihingi ng pera sa politiko. Ang miyembro po namin, hindi kami nagkakalabit-penge. At pag may nalaman kami miyembro ng kalabit-penge, tinatanggal po namin sa aming samahan. Ganon. Kaya itong Bakas ni Kokoy,
o bakas ni Kokoy, pakinggan nyo at hindi po kami nag-iinganyo kung sinong politikong dapat nyo iboto. Hindi po kami one-sided. Ito pong ating channel, wala pong kinakampihan. Tandaan nyo yan. Sinasabi natin ang pawang katotohanan lamang at sana yung pong mga nakaraang leksyon sa atin maging matanim sa ating isipan. Huwag nating ulitin sapagkat ang ekonomiya po natin maapektahan. Okay? Maraming salamat at sa inyong pagsasubscribe. O baka naman hindi pa kayo nagsasubscribe. Subscribe na kayo. Like, i-share nyo naman at i-follow itong ating channel, yung Bakas ni Kokoy. At maganda na po ang resulta natin ngayon Dati-rati, 12, 10. Ngayon, 100,000. Yan. Daan ang pinag-uusapan ngayon. 1,000 na ang ating pong mga viewer. At hindi po tayo humihingi ng kahit anong ayudang lakas para lumakas ang channel natin maliban sa ating mga tunay na tagapakinig at naniniwala sa atin pong adhikain. Kayo po ay makinig sa amin at kung may pagkukulang man kami, punuan nyo. Pwede nyong isuggest sa amin kung may pagkukulang. Anyway, mga kababayan natin, May 12 po ang eleksyon. Magkakampanyahan yan. Meron pong panahon ng kampanyahan. Pero hindi maiiwasan dito po sa Todos los Gastos. Itong piyestang patay, kung tawagin nila, paalala naman natin sa mga kandidato natin o mga opisyal natin. Baka naman etong Todos los Santos, piyesta ng mga kaluluwa, ang ipamigay nyo galing naman sa Ghost Project. Huwag naman. Di ba? Kawawa naman ang ating mamamayan. Maglalagay kayo sa konseho nyo ng proyekto. Pagkatapos hindi naman totoo. Justify nyo lang. Kakutsaban nyo pati Comelec. Huwag. Maraming yan. Kahit itanong nyo kay Ping Lacson, totoo yan. Kaya, paalala. Okay? Subscribe. Share natin. Mag-like tayo. Mag-suggest tayo. Follow. Ito pong Bakas ni Kokoy. Maraming salamat. Magandang umaga. Perlas ng Silangan.